Honorable Agnes Riano, you have the floor, ma'am. I was recruited at Ateneo Danaga University. I was recruited by the Alliance of Students Against Tuition Fee Increase. And then in 1983, we were brought to Barangay Fatima, Malaybalay, Bukidnon to launch and organize, i-launch na po formally ang League of Filipino Students together with Lian Alejandro and marami pong iba. From there, I became a recruiter. How old were you then, that time? I was only 13. 13? Yes, sir. High school? College, sir. College 13? Yes. I was accelerated when I was in elementary. Wow. Sobrang talino. Pinanganak po ako ng nanay ko. I am a menopausal baby. So they call, in the family, they call me Latak. So my nickname is Latak. And from there on, na naging recruiter, una po munang naging tasking ko, magdala ng bala from Naga to Legazpi. Ipapalibot po nila ang bala sa akin dito. I-duct tape. Babiyahe po ako. Dadaling ko po sa isang area sa Legazpi kung saan kukunin sa akin ng armado. And later on, actually noon hindi ko po alam na pumapasok na ako sa organisasyon. Ang alam ko lang po, pinapahiram lang nila ako ng libro. Kasi mahilig po akong magbasa. Ang unang-una po nilang pinahiram sa akin yung libro ni Niccolo Machiavelli, The Prince. And then later on, palubog na po ako ng palubog hanggang sumasama na po ako sa mga educational discussion. We talk about ismo-ismo. Tatlong batakang problema ng bayan di umano ay ang imperialismo, feudalismo at burokrata kapitalismo. And then later on, after graduation, wala pong alam ang nanay ko. 1 week after graduation, tuluyan na akong sumampa. And I became the political officer of Comprob Kamsur. And then nung magbiyakan na po kasi ang larangan po noon ay iisa. Ang STRPC po ay hanggang Bicol. Nung biniyak na ang STRPC, may BRPC na, inelevate na po nila akong political officer ng Bicol Regional Party Committee. Ang commander ko po si Sotero Llamas alias Kanognog. Kung tatanungin niyo po ako kung may recruitment sa school, definitely meron. Kami po ang konkretong batayan, buhay na ebidensya na na-recruit ako, naging recruiter ako. Hindi ko po alam kung nasaan yung mga na-recruit ko. Isa pa lang po ang namomonitor ko pero out of the country na siya. Yung iba po na na-recruit ko 1 year after, may na-recruit po ako sa Iris, Geneve Ramos alias Kachay, nursing student, taga-barangay Phase 8, Bagong Silang, Caloocan City. Ako po ang nagpasumpa, dinala ko sa Bicol, July 1989, January 1990, patay sa engkwentro. What caused your enlightenment? Bakit ka umalis sa Kilusan? Marami po kasing kagalang-galang naman. Marami po kasing sinabi sila sa amin na para sa bayan, para sa bayan. Para daw sa bayan, kailangan naming humawak ng armas. Naniwala po kami. Pero along the way, nung nandun na kami sa hukbo, parang, para ba to sa bayan? Ba't kailangan naming makikain sa bahay ng may bahay? Makikikain kami, kakatok kami sa bahay. Magandang gabi po, makikikapi man po. Kung walang kape, taranta yung may bahay, walang utang yung dinatnan ko magkakautang kasi hindi po squad ang dala ko, platoon. At hindi po M16 ang dala ko, 203. Kahit ho naman sinong matinong may bahay, ang kakatok sa'yo, mabubungaran mo, pagbukas mo, ang trigger finger nung bubungaran mo, isang Amazona, ang trigger finger na sa triggering device. Kahit wala kang kape, magpapakape ka. So parang year in, year out, day in, day out, parang ganon, lakad lang kami ng lakad, makikikain, makikipondo, lahat ng makikikain, makikitulog, makikiligo, lahat na. Parang kinwestiyon ko, I question the very principal tenets of the movement. Am I really serving my people? Talaga ba akong nagsisilbi sa bayan? Kung nagsisilbi ako sa bayan, bakit yung anak ng may anak ni hindi ko maipagpaalam sa magulang at kailangan kong dalhin sa kabundukan? Kung talagang nagsisilbi ko sa bayan, bakit kailangan naming manggera?
Wala naman wala namang personal na kasalanan ng sundalo sa akin. Ba't uutusan mo kung ambusin to? Kung para kami sa bayan, hindi ho ba't nararapat ang ginagawa namin ay mga produktibong bagay na nakakatulong ho sa mahirap na masa, lalo na sa mga magsasakang nilulubugan po namin sa Bicol. Sa Bicol po, namumula pa lang ang palay, naguhugas na ho kami ng sako. Tinatasa ko na kung ilan ang makukuha niya yung pong square. Literally, hindi kami ang nagsasaka, hindi kami lahat tumatrabaho. Pero pagka anihan na, hindi ho kami kumukuha ng palay. Paano ho namin kukunin ng palay? Saan ho namin ibibilad yun? Highly mobile kami. So talagang bigas. At nung panahon ko po, nakatanggap kami ng kalatas mula sa sentro, ipatupad ang 2277. Hindi po ito yung 77 iniinom ninyo. Ito po yung 77 na ano po yung 7722. Sa tatlong pangunahing sektor ng lipunan, kababaihan, kalalakihan, kailangan mong magbuo ng mga organisasyong legal para lang ho kami makakuha ng butaw. Kasi hindi ho kami mabubuhay sa bundok. Anong butaw? Yung pong, halimbawa, member ka po, magpi-pledge ka, parang ano po, parang membership fee. Ang tawag po niyan sa amin sa hukbo, butaw. So bubutawan namin yung 7. Yung tatlong sektor ng lipunan, 7 members. Hindi ka pwedeng bumaba, pwede kang tumaas. Actually, sa Bicol ho, nung binuo namin yan, meron pang mga Bicolano doon. Mayayabang ho eh. Sa dito man anya yung 2, gibuhunta ng 5. Maliit daw masyado ang 2, gawin na lang daw nila 5 piso. Eh di payag ho kami, mas malaki ho yun eh. Kasi per quarter, bawat sitio na mabubuuhan namin ng legal na organisasyon, yung pong 3 sectors na yan, sinasectorize pa po namin yan, pinaliliit. Sa magsasaka, bibiyaking ko. Sino yung nagsasaka sa lupa ng may lupa? Sino yung nagsasaka sa sariling lupa? Sa babae, sino yung mananahi? Sino yung nasa gobyerno? Sino yung housewife? Sa lalaki, sino yung pedicab driver? Sino yung habal-habal? Sino yung farmer? Sino yung agri-worker? So lahat po yan sinesectorize namin para mas maliit, mas madaling buuhin. Hindi ho kami nagbubuo ng malaking grupo kaagad. 7-7 at yung 2 ho, yun yung to kanila. 2 pesos every day at isang gatang na bigas. Pagka pinasumpa ka na pong kandidatong kasapi, automatic you became a member of the arm. Pero nasa loob ka pa rin ng universidad. Ikaw yung LO. Ako po yung LO. Lihim na organisador ng RKL, Revolusyonaryong Kilusang Lihim. Pero ibig sabihin na nung pana po ako, armado na ako, pero nasa white area operation ako. Ang tinatrabaho ko po, sentrong kapatagan, eskwelahan. At that time, kaya po naging mabilis ang aming progression because doon po pinatutupad ang Operation Missing Link. So marami pong nawawala, maraming pinapatay ng kilusan na pinagdududahan nilang deep penetration agent. So yung mga panahon po na yun na nare-recruit kami, pinadali po talaga kami. Pero niluto rin po kami ng iba't ibang kaaralan, module ng sniping, module ng liquidation, MKLRP, SND, baka pa, IKP, AKAPA, lahat na ng papa, pinag-aralan ho namin yan sa bundok. Sunod sa'yo, maraming salamat, Ginang Agnes Riano, sa iyong napaka-informative na salaysay. Next, we go to Nancy Dulugin. You have the floor, please. Magandang umaga po sa lahat po. Ako po si Nancy Dulugin po. Na-recruit po ako sa Mindanao State University, Marawi City Main Campus po. Yes, sir. Schoolmate kita? Yes, sir. Ha? Sadali ha? Alam ko ang ma-recruit sa emisyo papunta sa Muslim extremist, hindi papunta sa NPA. Sa NPA ka napunta. So ako yung nagpapatunay, sir, na meron. Okay, sige. Go ahead. Continue. So, isa po akong varsity player sa school. Athletics po, it was 2006. Year 2005-2006 po ako first nag-enroll po doon. So, tumatakbo ako hanggat nakuha po ako. So, naging varsity player ako po doon and then scholar na din po. So, in short, libre po ako sa free dorm accommodation. May pagkain kami, may allowances din po.
you're from? Yung Province mismo. province mo? Zamboanga, sir. Sambuanga, Sibugay, sir. Sibugay. Yes po. Pumasok ka sa MSU as Yes. scholar? Yes po. Pareho tayo. Sige. Pero atleta ako po. So, athlete, sir. Panahon ni, triathlete din ako ngayon, sir. Panahon ni Sir Daddy, De Leon, Ricardo De Leon, sir. Oo, athlete ako, boxer ako doon eh. May allowance tayo, di ba? Meron, sir. Boxing varsity. Sige. University po. So, yun po yung mga unang ko po doon, isang mahirap lang din na estudyante na pumasok ng MSU. So, yun po yung chance po doon. So, nung mga unang semester po, andun yung isang estudyante na scholar na naglalaro na yung tungkulin ko ma-maintain yung grado at saka pangalawa po, dapat manalo sa mga laro. Nagkataon po na meron akong nakilala po doon sa school. Actually po, sir, doon din may nakilala ako doon sa school. So, ang nangyari po, active ako sa simbahan. So, pagdating po doon, isa pong scholar ng Madre at saka ng Pari po, doon sila nakatira doon sa may Kabingan. So, meron po silang dorm, apartment po. Tapos, ang nangyari po, ini-invite kami, ganon. So, hindi ko na alam na yun na pala yung educational discussion or EDIS na tinatawag. So, libre kami ng pagkain kasi minsan delay yung mga ganyan. So, kumakain kami doon ng mga pagkain na libre ng mga pari. So, paunti-unti po siya, naging 3 kami sa engineering department. Tapos, nung time na yun po, doon na nag-start yung mga educational discussion. Tapos, dati po, gusto ko lang i-share din sa personal ko po na to na hindi ko naman dapat kasi medyo masilan siya. Pero, sabi ko sa sarili ko, it's time para sabihin ko na po yung totoo. So, naka-experience po ako ng hindi maganda sa pamilya ko mismo. Lalaki po. So, inattempt ako na i-rape. So, ang nangyari, meron akong hinanakit sa loob ko na gusto kong, naiinis ako sa mga lalaki pag nakikita ko. Dahil doon sa ginawa po sa akin. So, nung time po na yon, ako na mismo, even doon sa school ako, hindi ko nakakalimutan yon. Alam mo yon, physically hindi ka na-abuse, pero mentally, grabe. Kasi pag nakikita ko yung tao na yun, nakapamilya ko mismo, gusto ko siyang patayin. Estudyante ako, kaya umalis ako doon. Sorry po. Umalis ako sa bahay namin. So, yun po. Perfect naman lumapit itong LFS na nagpapakilalang Gabriela. Kasi andun yung diwang palaban ko eh. So, nung na-recruit ako doon, unti-unti siya, ako na mismo willing na ako eh. Kasi paglaban ng karapatan ng kababaihan, under Republic Act 9262, ganito, ganyan, ang ganda. Ang ganda po eh. So patuloy siya, so ako na mismo yung voluntaryo, naghahanap ako ng mga ganito, ganyan. Ako na mismo, hindi ako takot. Meron akong Gabriela na, even sa school po doon, sa Raha Indarapatrahol ako sir. Klaruin ko ha, ang Opo. nag-recruit sa'yo, Gabriela. Under po ng Gabriela, LFS, dala-dala na po yun sir LFS sa ng front. Gabriela. Yes po. Okay, thank you. So meron akong ID doon, which is doon sa Rahay Indarapatrahol ako naka-dorm, na blacklisted po ako sa dorm. Kasi yung pinakita ko, proud ako eh. Pinakita ko kasi after ko nanumpa sa Kabataang Makabayan, ang bilis po kasi ng recruitment, na nanumpa ako ng Kabataang Makabayan, pero kasi illegal po yun. So nung time na yun po, para maging pronta kami doon sa legal na organisasyon, hawak-hawak ko po yung ID ng Gabriela. Kasi doon ako mas swak eh. So doon yun yung binigay nila sa akin. Pero kasama na rin, every time na may rallies kami, andun yung ko doon sa LFS, Anak Pawis, naging rin po ako ng Pawis doon sa Iligan. Kasi bumababa kami from Marawi po down to Iligan. So hindi lang po yung nakakasalamuhan namin pure na mga Kristiyano, kundi pati mga Muslim. So nung time na mga Maranao po. So after po noon, nung nanumpa kami, even ang nag-accommodate sa amin, sabihin ko na rin, Royal Bloody ng MSU Marawi na nasa campus mismo, sa taas ng commercial center, sir. Muslim. Yes po, ang nag-accommodate sa amin, sir. Tapos doon kami nanumpa. Doon nagpatuloy yung EDIS namin at saka nanumpa na rin po. So ito yung nagpapatunay na May recruitment sa loob, sir. may kasapi na rin na NPA na galing sa Muslim community. Yes po, meron po. Totoo. Yes po. Thank you. So, nung time po na yon, 3 years po, naglalaro ako at the same time, isa na akong aktivista. Even sa school po, nasubukan ko kasi naglaro kami ng Bukidnon sa Mascov po, Mindanao Association of sa sports na mismo federation. So, ang nangyari po,
blinak final o midterm, nakano ko po. So yung exam na yon, naglalaro ako kasi varsity player. So ang nangyari, binagsak ako. Nung time po na yon, andun yung ano ko kasi aktivista ka na Sabi ko, ba't ako binabagsak? Naghingi ako ng paumanhin doon na bigyan ako ng chance na makapag-exam kasi meron naman kaming SOP, special order po ng mga atleta na may laro kami. So nung time na yun, iba na yung pakikiusap ko. Yung nabanggit po kanina ni Senator De La Rosa po, na yung nangyari doon, iba ka na sumagot. Even doon sa school, even yung din namin, iba na ako sumagot. Sobrang nakaano na siya doon sa itong problema ng bayan, even yung mga burokrata, kapitalismo, ganun, so feudalismo. So yun na yung binabanggit ko na ito talaga yung talagang ginigipit kami mga estudyante. Dala-dala ko yung pangalan ng school para makapaglaro, pero ako pa yung iniipit dito. Kasi hindi ako pinapagbigyan. So yung time po na yon, umabot kami doon, sir, doon sa Spear po yun. Umabot kami doon sa taas mismo na pinatawag ako doon. Tas hindi ako takot. Proud pa ako. Kasi sinasabi ko kung ano yun. Pero yun yung agitation na ginamit po sa akin. Even yung regarding doon sa 100 pesos na binabayaran doon sa school, saan na pupunta yun? Umabot kami doon sa punto na tinatanong na namin lahat yun. Sa maintenance, in another expenditures doon sa school, tinatanong na po lahat yun bilang estudyante. So ina-agitate kami ng ina-agitate hanggang nagdesisyon po ako na sumampa. So 2009 po, May, nanumpa ako, umakyat po ako sa taas. Kasi andun po yung ang sabi po, na yung pagiging isang aktivista mo, yung pagiging matapang mo, kasi nagsasalita na po ako doon sa rally, doon sa Iligan po, doon sa post office. So pagsalita ko doon, ang saya-saya ko nung nabanggit ko yung regarding po yun kung maalala ko ano po, yung na-rape ng Marines regarding doon sa BFE, so Visiting Forces Agreement. So nang time po na yun po yung dala-dala namin hindi ko maalala yung pangalan Hindi po. Yung nakonbikto nga yung Hindi yung sa Subic. nagkakulong pa hanggang ngayon. Hindi po yung sa Subic, sir. Hindi Yung pala? sa Zamboanga po yung nangyari po. Sambuanga, okay. Matagal na po yun. 2007 or 2006. So mga ganun po na year po. Si Nicole po. So yun, si Nicole. So yung na-rape si Nicole po, yun yung dala-dala namin. Mas tumibay yung yung ahitasyon sa akin. So yung time na po na yun, nanindigan ako na kinausap ako ng mga leader po namin na ganito, na walang silbi yung pagsasalita mo dyan kung hindi ka hawak ng armas. So andun yung na humawak ka ng armas para may pagpatuloy yung pinaglalaban mo. Walang ibang solusyon kundi walang ibang paraan, solusyon para sa problema na to, sa mga pangyayari na to kung hindi ka manindigan. So sumapa ka sa amin. Ang sabi po sa akin, sir, pumunta ako ng Italy. Actually, ang sinabi sa akin, yun po yung kuda. Pero ang sabi kasi, since taga Zamboanga ako, ang sabi po doon, sa Zamboanga ako pupunta. Pero ang nangyari po, napunta ako ng Bukidnon. Sumawak po ako ng baril doon, nanumpa ako ng ilang So nakailang taon ka sa bundok? Sa legal front po, sir, 3 years po. Sa bundok Sa armado? po, nasa 8 months po. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka bumaligtad? Nung nasa taas ako po, bawal yung cellphone doon. Wala kaming cellphone. Panahon po ni Oplan Bantaylaya, yung bombing, andun yung mga kanyon, andun yung mga planting of rice ng EFP. Tapos, unang-una, nag-i-enjoy pa ako kasi hardilista ako, tumatalon ako, tumatakbo, runner po ako. So bago ako nanumpa, naging trainer ko mismo si Ma'am Elma Muros Posadas po dun sa MSU. So nung time po na yon, inanuhan pa ako ng scholarship dito sa FUU. Dinisregard ko po yun kasi andun na yung naaakyat ako. So ganyan, pinufokusan po ako nung time na yun. So nung time po na pag-akyat ko po doon, sila lang ang may cellphone, ilan lang yung mga commander. Hindi siya pantay-pantay pagdating po doon. May mga kasama kami na namatay, pupunta doon sa rallying point. May mga kasama kami. Even ako, isa po ako naging leader ng Alap team. So ako po yung bumababa sa bayan, doon sa Bukidnon, para makakuha ng pagkain sa masa. Yung feeling ng ibang kabataan ngayon na ayaw na bumalik sa pamilya,
meron ng hatred sa pamilya. Naramdaman mo ba yan noon? Habang nandoon ka Yes, sir. sa Kalihukan o sa... Kalihukan. Anong Tagalog? Anong Tagalog sa Kalihukan? Ah, Ha? Kalihukan. Kalihukan. Yes, Tagalog. Kilusan. 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 Nandoon ka sa Kilusan. Naramdaman mo rin yan? Ramdam na ramdam ko yun nung una po, sir. You didn't miss your mother? You didn't miss your father? Yes, sir. Pero your yun po- brothers and sisters? Yes po. Pero yun yung pinakamasakit sa lahat. Kasi umabot po ako sa punto na nakaupo po ako doon sa baka pa po, batakang kursong pampartido na binigay sa akin po. Sa amin yun na hindi na kami naniniwala na may Diyos. Dahil po galing ko sa school, may dala-dala akong Bible, tinatago ko po yun kasi natatakot ako, baka pag makita, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa akin. So nung time po na yun, nung andun po ako noon, tuloy-tuloy po yung kinausap ako ng isang pastor po. Hindi ko alam kung ano ba siya, basta siya siyang pastor, ang pagkakaalam ko. May hawak-hawak ako na 45 dito sa gilid, may M16 ako dito sa harap ko habang nag-aaral kami. Tapos nung time po na yon, bumababa ako, yung umabot ka na sa punto na napapagod ka na kasi parang iba na. Iba yung binibigay na SOP sa'yo, yung ganito na hindi ka magnakaw ng pera, maging magalang sa pananalita. Yung sa 3-8 na tinatawag po. Kasi may disiplina po doon. Ako, curious ako. Paano ka nag-morph into a godless person na dati makadiyos ka? Paano ka binrinwas? Paano ka na-transform? Di ba? Emisyuan ka, sigurado ko, kasama ka sa yung mga student spiritual groups. Yes po. Sigurado ako, dahil ganoon din ako nung panahon ko. Grabe yung inyong prayer meeting every now and then. Tapos bigla ka naging godless person nung pagpasok mo. Paano ka napaniwala na kailangan maging godless ka? Na-agitate ako, sir, doon sa ginawa po nung sa isa sa pamilya ko po. Galit po. So minus that traumatic experience, hindi ka marirecruit nila? Yes po. Yung experience po na yun, wala ako nakausap po na perfect na tao para pag, yung i-advise po ako na maayos, i-guide po ako. Kasi nung time po na yun, after po nangyari yun, since atleta ako, parang layas na yung ginawa ko po. Pumunta ako ng MSU, sabi ko sa sarili ko, kaya ko nang tumayo. Tapos timing po na andun din po yung mga recruiter po, na yun pala yung issue nila para madala ka, doon ako na nasama. So you mean to say, ito, tanungin kita, dumaan ka na sa ganong proseso. Opo. Is it safe to assume that itong lahat ng mga bata ngayon na na-recruit sa LFS, sa Anak Bayan, sa Kabataan, Party List, sila hindi na niniwala sa Diyos? Yes po. Sigurado ka? Yes po. Nasa Batakang Bata ko. as young as that, 16 years old, Yes po. hindi na niniwala sa Diyos? Tinatanggal po yan. Big Bang Theory po ang pinapaniwalaan po nila po. Sa baka pa po, winawala po yun. So pagdating po dun sa yung nasa ano kami po, nung nasa baka pa kami nung time na yun, yung kinausap ako ng pastor, doon ako nagtanong. Sabi ko, how can I serve the nation? Imama ko nga mismo, hindi alam kung saan ako. Kasi nawala po ako. Hindi nyo kini-question. Wala kaming cellphone. Hindi nyo kini-question. Yung kanilang pagtuturo sa inyo, indoctrination nila sa inyo, is to serve the people. Di ba? If you want to serve the people, you are also serving God. Hindi nyo nakuha yung parallelism noon? Nawala siya po doon sa agitation. Kasi ang ganda po eh. Ang ganda eh. Tapos pagdating po doon, ginagamit ka mismo para po, kasi ako sa Ngalap team po ako po. So doon ako napunta sa Bubuy Ruacuman, sa Central Mindanao. So ako yung bumababa, kasi babae po, pupunta doon sa mga mag-uuma, tapos doon sa mga bahay doon na may mga walang asawa na mga lalaki, para pag pupunta kami doon, ibabae ako. Kasi po, usually po doon sa mga doon po sa Bukidnon po ng mga babae po, maliliit. So pag nakakita sila, matangkad man ako, tapos ganun. So ngayon, kinakausap na ganyan. Kasama na po yun para makakuha ng pagkain. So sa Ngalap team ako, buong team po na yun, yung nakukuha ko ng pagkain doon, para po yun doon sa command namin, doon sa unit namin mismo. So, in short po, ang nangyayari doon, kabaliktaran, yung pagsilbihan yung bayan. Ang dami ko nang tanong po doon nung time na yun. It was 2009. August, nag-uumpisa na po yun. Grabe yung bakbakan.
Nung time po na yun na grabe yung bakbakan, sinusundan-sundan kami ng mga sundalo kahit saan kami tumatakbo. Naririnig namin mismo sa ibang terrain. Nagtatawanan yung mga sundalo kasi siguro na-slide sila or ganun. Okay, ano ka ba? Na surrender, na huli, or what? Ano? Paano ka bumaliktad? Pumunta ako dito ng ano po, ng Manila po para magbago. Gusto ko pong balikan yung paglalaro ko, which in fact nangyari po 2013, naging member po ako ulit ng national team. Sa National team po. athletics? Sa triathlon, duathlon po. Triathlon. Yes po. So, challenge ko yung sarili ko na babalik ako ulit sa paglalaro. Kasi kung without sports po, hindi ako ganito ngayon. Ginamit ko yun yung talent ko na yun na naging varsity ako na Malawi na yung sobrang, ang nangyari kasi doon kay sabi ko, 2010 parang, yun yung even nag-attempt ako na mag-suicide, na magpakamatay. Naghahanap ako ng yung pumapatay ng tao, mga ganun. Kasi alam mo yung parang, kasi andun po yung na magiging, yung pagkamatay ko, meron siyang saysay. Even yung nag-uusap-usap kami doon, willing ako maging suicide bomber para papatay ko lang si Gloria Arroyo nung time na yun. Kasi andun po yung sobrang yung dito, yung sobrang galit ko po. Hindi ka na nakapag-isip na kasalanan yun Hindi ng na po. Diyos. Nangyari lang po doon, nag-umpisa doon sa tatay ko, hanggang doon sa gobyerno, hanggang sa presidente, willing ako. Nung time po na yun. Maraming salamat sa iyong testamento. Binibining Nancy Dulugin. Nancy ka? Yes po, Nancy. Dulugin. Any question? We would like to recognize the presence of Senator Bongo. And also, Yusik, we have here Yusik Tonisito Umali of DepEd, sir. Mr. Arnolfo Empleo of DepEd. Yes, sir. Miss Cynthia Hernandez of CHED, ma'am. Attorney Erwin Caliba of CHR. Thank you. Thank you for coming. Next, we give the floor to Mr. Alvin Torero. Formal rebel ka rin. Opo. Magandang umaga Thank po you. sa lahat. Ako po si Alvin Almonte Torero. Kumilos po sa Comprove 4142, Laguna at Quezon, sa lalawigan po ng Quezon. Ako po ay bago na-recruit ng CPP-NPA ay una, higit sa lahat, hindi ko alam na pinapatay ng CPP ang aking lulo. Saragay. Bagkos, ang pinaggagalingan po ng galit ko dati nung ako'y ma-organize ni Joseph de los Santos sa KM, Kabutaang Makabayan, ay ang pinanggagalingan is yung pagkakabugbog ng PC sa tatay ko. Yung sabi nga is yung kulatan ng baril sa tatay ko, yun yung pinagmulan. Pero kung tutuusin, yung lulo ko pala sa Ragay, pinatay din ng CPP-NPA. Tinanggap ng lulo ko as pinakain. Tinanggap na lulo ko pagkatapos pakainin, pinatay. Kasi di umano, Panginoong may lupa ang lulo ko, kailangan litisin. So ngayon, patuloy po ako dun sa sa paggagalit ko sa atin sa estado. Hanggang sa, ang sabi ko nga po kay Joseph de los Santos is ako ay pupunta ng Kalunsuran at dito ako po ay mamumuhay. Ang nangyari po dito is sa patuloy na nais ko sanang mamuhay ng maayos po. Pero hindi po ako nakapamuhay ng maayos kasi na-organize po ako ng Kabataan Party List sa lalawigan po ng Laguna. At dito po, unti-unti po akong lumawig hanggang sa ako po ay naging Secretary General ng Anak Pawis sa Diwa ng lalawigan ng Laguna. So, hindi ko alam na sa akin pong naisin na magbagong buhay o baguhin ko yung buhay ko. Yung putag galit ko kasi dati, tumatakas po ako sa magulang ko. Kasi pag ganap ka ng kasapi ng KM o Kabataang Makabayan, talagang lahat po gagawin mo. Kasi una, higit po sa lahat, yung nanay ko, tumatalon po ako sa bintana, makatakas lang po sa kanya. Maka-attend lang po ako ng meeting. Yan po, ginagawa ko po yan. Kasi bilang isang kabataan, nais ko po na, sabi nga is ni Rizal dati,
ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Pero sinamantala naman po maigi ng ating Partido Komunista ng Pilipinas. Kasi una, higit sa lahat, sa murang edad, na-recruit nila ako. Hanggang sa naging recruiter din po ako ng kabataan. Ako po yung naghahatid ng kabataan. Sabi nga po ni Palatino dati sa akin, "Sir, baka na po pwede makarecruit tayo ng 10 to 20 na kabataan bawat isang leader." So, ang nangyari is, nakaka-recruit naman po ako. Nakaka-recruit naman po ako ng kabataan. At ang sabi ng Kabataan Party List sa akin ay pangakuan mo ng scholarship program sa UP-PUP. Pero nung magpapasok ka na, isa doon yung pamangkin ko na recruit ko, nagalit po sa akin. Kasi nung magpapasok ka na, wala po ni isa nakapasok sa school. As a scholarship. Wala po ni isa nakapasok. So bilang isang pinangakuan ko yung mga kabataan na pangakuan ko daw ng scholarship program ng UP, scholarship program ng Kabataan Party List, ang kabataan ng mga ito, wala ni isa nakapasok. So nakakalungkot. Noong dati na ako nagrarally sa Mindiola at saka sa Commonwealth, ako na po yung nararally ng mga magulang. Tinapatan po ako doon sa akin barbershop at may barbershop po ako dati. Tinapatan po nila ako doon. Sabi po ng mga magulang sa akin, isasama nyo lang pala sa rally ang aking mga anak. Bakit kailangan pangakuan nyo pa ng scholarship program ng Kabataan Party List? So dito po, napakasakit po sa akin. Masakit po sa akin kasi una higit po sa lahat. Yung una higit sa lahat, talagang yung pinabayaan ko po yung sarili ko. Napabayaan ko. Kasi halos dyan na pumuti yung buhok ko sa pag-oorganisa. Tapos, ang sabi nila sa akin is, nung magkasakit po ako ng tigdas tsaka ng bulutong, napakababaw. Sabi ko nga po is, napakababaw na dahilan para sabihan nila ako ng idealistic. Sabi ko, baka naman po pwede na mga kasama, baka naman po pwede matulungan ako. Matulungan ako doon sa aking problema. Kasi sa financial support, wala ako, kulang ako. Baka naman po pwede mga kasama, tulungan ako ng provincial. So pagdating po doon, at nagbigay po ng coupon ang Gabriela sa akin. Dali sa JP Rizal, wala pong nangyari. Yung worth of 10,000 na coupon, wala pong laman. Saan galing yung coupon na yun? Sa Gabriela Party List po. Sa Gabriela po. Nakapangalan po kasi Gabriela. Gabriela? Opo. Pundo ng Gabriela yun? Opo, pundo po ng Gabriela. Tulong po sa akin as ako po ay kasi Secretary General ng Anak Pawis at organizer din po ng Kabataan Party List. Yun po, tinutulungan din po nila ako pero wala pong pundo. Yun po ang masaklap doon. So, ibig mo sabihin, na-staffa ka? Opo, Binigyan ka ng Gabriela ng coupon lang po. Coupon, Opo. tapos wala palang pundo? Wala po. Hindi mo tinanong saan ang pundo ng Gabriela? Hindi mo tinanong? Doon nga po, sabi ko nga po, nagkaroon po kami ng tunggali kasi una higit sa lahat, sabi ko, ba't bibigyan niyo ako ng ganito? Coupon is wala naman pundo, dalhin sa JP Rizal, doon ka magpagamot. So sabi sa akin, is talagang masakit po sa akin kasi lahat ng gera, lahat ng labanan, kasama nila ako. Nung ako nangangailangan, wala na. Iniiwanan na ako sa ere. Tapos ang nangyari po, sabi ko, doon sa mga magulang ng mga kabataan, is kasi talagang nirarally po ako, tinatapatan po talaga ako sa barbershop ko. Kaya sabi ko po, nag-decide po ako sa amin na, sabi ko sa misis ko, uwi po ako sa Lopez, sa Quezon. Uwi po ako na, sabi ko, mamumuhay po ako na maayos. Ayusin ko yung buhay ko. Magtatanim-tanim po ako ng kamote para naman po medyo may pagkakitahan ako. Pero pagdating ko naman po doon, 2012, is hinaras na si PPNPA ang aking bayaw, si Angelito Capillan. At ang gusto nga po nila ay hatulan ng kamatayan kasi di umano ay sagad sa rin ito. So ngayon, ang sabi ko po sa kanila is baka naman po pwede mga kasama na ang aking bayaw na ito ay may 5 anak. Sino magpapakain yan? Baka naman po pwede na huwag niyong litisin o hatulan ng kamatayan. Pero ang nangyari po doon, talagang gusto nilang kunin yung aking bayaw kasi gusto nilang patayin. Pero isang gabi, tinapik po ako ng dati kong kasamahan, dati ko pong ex-girlfriend, nasa Gabriela. Matagal ko po siyang hinanap sa Kalunsuran kasi sabi ko po,
is si Caminda ay nawawala sa kalunsuran. Kasi pag rally pa lang nila sa UPLB at pagtaas niya ng Ouch Gloria, at kasi pumunta si Pangulong Gloria sa UPLB noon that time, ay nung pag-angat niya ng Ouch Gloria, ay nawala na siya. Nawala na siya sa kalunsuran. Hanggang saan nangyari is patuloy nga na hinanap ko itong si Caminda, doon ko lang po pala sa Lopez makikita. At pag ganun po niya sa akin, sabi niya sa akin, ka Eugene, nandito ka lang pala. So sabi ko, bakit nandito ka na? Humahawa ka na ng armas. So ang nakita ko pong armas sa kanya is M16. M16 rifle. At ang sabi ko nga po sa kanya bilang isang dating ex-girlfriend is baka naman po pwede mag-office ako dyan. Baka naman po pwede na makasama kita sa unit. Pero ang sabi niya sa akin, po pwede naman. Po pwede naman. Kasi magkahiwalay tayo. Sinabi niya po sa akin yon, pero nung makapasok po ako February 15, 2012 sa Hukbo, as a GP po sana, giyang pampolitika ng partido, ay napalaban po kami kaagad sa kasundaluhan, sa ATP-5B. Ngayon, ang nangyari po doon, sa labanan na yon, ay ang command kasi ni Joseph De Los Santos, ng aming commander noon, ay ang uno, puputok, ang dos, aatras, ang dos, puputok, ang uno, aatras. So, ang nangyari, pumutok po kami ng pumutok, ang uno pumutok, ay ang nangyari, umatras po ng umatras ang dos. Paglingon ko po na ganon, wala na po, hindi ko na po kita yung dos, hanggang sa yung umatras na po sila ng umatras. Iniwanan na po kami sa labanan sa madalit salita. Nahuli po kami sa laban ng ATP-5B. So, ang nangyari po doon, ang sabi po ng mga kasama, pagka nahuli ka ng mga kasundaluhan, babalatan ka ng buhay. At lahat ng pahirap gagawin sa'yo. Pero ang nangyari po ay hindi naman po kami sinaktan. Sa pamamagitan po na sabi ko nga po, thanks God pa rin. Kasi una, gusto kong baguhin yung buhay ko. Gusto ko pong baguhin yung buhay ko. Ang sabi ko nga po is, nung paghuli sa amin ng kasundaluhan ng sa labanan, may blocking kasi yung ATP-5B noon. So nahuli kami. Ang sabi ko nun sa sarili ko, kala ko ba bato yung aking sinasandalan? Samantalang yung ganitong klaseng labanan, bakit ako iniwan? So, yung jabog ni suntok ng ating kasundaluhan, hindi po nila ginawa sa akin yan. So hanggang sa ako po ay, sabi ko nga po sa sarili ko, mas minarapat ko na mamuhay na sabi ko nga po, baguhin ko yung buhay ko. Baka na po pwedeng baguhin ko yung buhay ko. At pagdating ko po sa ATP-5B, kakonta ko po yung girlfriend ko. Ang sabi ko po dun sa girlfriend ko, baka po pwedeng sumurinder ka. Baba mo yung armadong pakikibaka, iiwan mo yung armadong pakikibaka, ibaba mo yung armas mo, at sama tayo. So sabi po niya sa akin, napakababaw mo. Ang lalim mo dati, bakit ngayon bumababaw ka? Nagpapagamit ka sa pasis mong gobyerno, sa pasistang estado, sa mga berdugong kasundaluhan, nagpapagamit ka. So sabi ko, hindi naman ako sinasaktan. Baka naman po pwede yung hirap natin dyan sa kabundukan, bilang ikaw ay isang dating member ng Gabriela, ay baka naman po pwedeng bumaba ka, makasama kita dito sa baba at mamuhay tayo ng maayos. Sabi niya sa akin, sige, pag-iisipan ko. Bumilang po na 1 linggo, nagbago po ang kanyang kaisipan. Sabi ko nga po sa kanya is, sabi niya sa akin, susurrender na siya. Hindi ko naman po alam na may recorrida o patrol yung ATP-5B doon sa area. Pero hindi ko sinabi sa tropa na may susurrender at yung dating ex-girlfriend ko. Ngayon, nagkaroon po ng labanan, pukpukan. So, ano nangyari doon? Huli na, makita ko siya patay na. Pero hindi ko alam na nandun siya. At ang masaklap pa nito, hindi po alam na magulang na siya ay armado. Hindi po alam na siya yung mahawak ng armas. So hanggang ngayon po, masakit para sa amin. Kaya po kami nandito na i-deny ng PUP, yung presidente ng PUP na nakaraan, na hindi nila estudyante yung nawawalang kabataan. Napakadali lang i-delete. Napakadali lang i-delete ng isang
Sabi nga ay enrollees sa online, sa mga website. So nakakalungkot. So bilang isang organizers po ng kabataan, ang na-organize ko kasing kabataan nun, kaya ako po sila nakukuha. Yung may mga galit sa magulang, tampo sa magulang, yung yagit. Pagka po may yagit sa Binyan Laguna po kasi pagka po may mga bata na hindi kumakain, binibigyan ko po ng pagkain. So ang nangyari po doon, pag po nabigyan ko na sila ng pagkain, akin na po yun. At pag po yun ay, kung tutuusin, pag po yun ay naging akin, bibigyan ko na po siya ng pag-aaral. Ito po ang mga batayan ko para ma-recruit ko ang kabataan. Sige, maraming salamat na Ginoong Alvin Torero.